Tayo, ipinapanganak ang tao sa pamilya ng Diyos. Pag pinapasok mo na si Jesus Tama rin? Pwede rin? Yun, pwede. Paano ipinapanganak? Ano pa? Meron pa? O pakibasa ang John 1:12. 12. Ikaw na, huy! Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Okay, lahat daw ng mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ay mayroong karapatang tawaging anak ng Diyos. Lahat ng sumasampalataya at nananampalataya, pinagkalooban na. Meron tayong access na tawaging anak ng Diyos. Marami kasing tawag sa Bible. Una, ito yung ipinangahawakan na we are son of God. Meron naman tinatawag na friend of God. Meron naman tinatawag na servant of God. Yan. Marami sa Bible na katawagan. Pero ang karamihan, ang kinokot ng karamihan ay ito. Merong karapatan tayong tawaging anak ng Diyos. Kasi we are family. Kaya lang, ang nangyayari, ito yung nagiging danger. Pagka tayo ay pamilya ng Diyos, sinabing anak ka ng Diyos, parang ang nangyayari, wala nang ginagawa. Kasi anak ako ng Diyos eh. Wala na akong gagawin. Ang nangyayari, wala na nagiging responsibility bilang isang anak ng Diyos. Dapat kung tayo ay anak ng Diyos, we have the responsibility kung gawin kung ano yung gusto ng Diyos. Responsibilidad natin yun. Kung gusto niya na hindi tayo gumawa ng kasalanan o anumang mga bagay na hindi na marunong sa Kanya, huwag natin gawin. Kasi we are son of God. Ngayon, kung talagang matigas nga ang ating ulo, katulad nung in-example natin kanina, na yung Diyos natin dito sa Ama natin dito sa lupa ay pinaparusahan tayo, ganun din yung Diyos Ama. Pero hindi ibig sabihin yung parusa na yon ay isa lalayo natin sa Kanya, kundi isa ikalalapit naman sa Panginoon. Yan. Okay, ulitin ko, paano ipinapanganak na muli ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap. Ang huling tanong ko, ito, last. Ano naman ang pagiging pakinabang, sabi niya, ng pagiging tunay na anak ng Diyos? Ano naman ang pakinabang natin? Kakaroon ka ng buhay na walang Buhay na walang hanggan. Tama yun. Isang bagay yun. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Ano pa? Meron tayong kaligtasan. Tama. Yun. Buhay na walang hanggan. Meron tayong kaligtasan. Ano pa? Meron pa kayong idea? Ito. Ito. Para matapos na tayo. Kung kanina meron tayong Diyos Ama, tapos kung paano ipinapanganak ang isang tao, ngayon naman, ano yung pakinabang natin? Romans 8:15 and 17. Yan. Magbasa ulit. May pakinabang tayo. 16 mo? 15. 15 to 17. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba, Ama.
16, ang Espiritu rin ang nagpapakatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yun. Amen. 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamaang tagapagmana si Kristo, kung gayon ngay makipagtitiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Amen. Kung tayo pala ay anak ng Diyos, Tagapagmana tayo. tayo ay tagapagmana. Amen. Lord, yung mana ko. Niwala ba kayong tayo tagapagmana? Kung Amen. dito sa lupa ay wala tayong mansyon. Sino ba gusto ng mansyon? Gusto niyo ba ng mansyon? Sakto lang. Sakto lang. Ay, yun ang mansyon. Ha? Sa lupa, sakto lang. Okay. Pero pagdating sa langit, mansyon. Mansyon. Oo, mansyon. Sabagay, okay lang naman pare-pares. Dito nga sa lupa, sabi nga, Iiwan mo din lahat yan. Oo, iiwan naman natin lahat. At mayroon tayong Bahay. kakontentuhan kung ano yung asa atin. Hindi naman ibig sabihin, kung malaki na yung bahay mo, mansyon, ay talagang kuwang ka na, yung masaya na. Okay lang naman yung normal, yung maayos yung bahay, pero payapa naman ang iyong buhay. Yun yung maganda. Ngayon, sa langit, sabi nga, meron tayong tinatawag na here, tagapagmana tayo eh. Pagdating natin sa langit, meron tinatawag na mansyon. Kung dito sa lupa, wala pa tayong mansyon, sa langit may mansyon tayo. Naniniwala ba kayong may mansyon tayo? Amen. Sabi ron sa verse. Kasi kung tayo tagapagmana, meron na tayong tawag dito, meron na tayong Pundasyon. hindi, tagapagmana, meron na tayong makukuhang ayun, mana nga. Dahil pag tagapagmana ka, nasa sa atin lahat ang privilege. Di ba, pag tagapagmana ka, kung ang tatay mo ay maraming lupain, siyempre mapupunta sa iyo yung maraming lupa. Naalala ko yung isang tatay na nag-Bible study ko, yung dinadala ko dati dito, si tatay Popo. Papu, Papu. tinatawag na Papu. Siya ay isang hasyendero. Napakalawak ng kanyang lupain sa Porac, Pampanga. Nasa kanya yung mother title. Halos kalahati ng Porac ay nasa kanya. Subalit siya ay isang taong mahirap. Nagkasakit siya ng 1 buwan na hindi man lang nadala ng ospital dahil nga sa kakulangan ng pera. Pero mayaman siya sa lupa. Namatay siya. Kailan lang namatay? Siguro mga March yata. hindi naman March, mga 3 months na siguro namatay na ngayon. Nangihinayang ako sa kanya dahil siya ay tagapagmana, napakarami niyang lupain, hindi niya nagamit. Kasi nga, unang-una walang pera, tapos walang kakayahang mag-ayos ng papel, sinayang niya yung kanyang mana. Dumating kasi mana, senior na siya eh. Hindi, kahit di dumating, hindi naman niya naayos yung papel. Papelo. Pero kung inayos niya yung mga papel na yun, dahil tagapagmana siya, eh siguro, kung siya, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Kasi maraming bumibili ng kanyang lupa, even daw, sige, sabi lang nila, even si Lito Lapid, binibili yung lupa na yun. Kasi nga, halos kalahati ng Porac, Pampanga ay kanya. Ang pinupunto ko rito, kung tagapagmana tayo, here tayo ng Panginoon, dapat asa sa atin lahat. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Sa kanya, sinayang niya yung mana. Hindi niya nagamit. Sana sa atin, kung tayo'y tagapagmana ng Diyos, magawa natin. O dumating tayo sa punto na talagang yung blessing ng Panginoon ay maibuhos talaga sa atin. Yan. Amen.
Sabi nga, kung ano yung nais ng ating puso, whatever the desires of our heart, yun, ibibigay ng Panginoon yun. Kung desire natin ang ganito lang, okay, nasa sa atin na yun. Ang mahalaga lang, huwag tayong lumalayo sa Panginoon. Tayo tagapagmana. Kung dito sa lupa ay hindi tayo nagkaroon ng bahay na nasabi nating mansyon sa langit. Meron tayong mansyon. Sabi nga, ang lalakaran daw natin doon ay ginto. Ang dingding ay diamante. Diamond doon pa. Oo, diamond, diamante. Ayun pala yun. Oo. Tinagalog ko lang, diamante, diamond yun. Yun yung tagapagmana. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos, siguro, ang gawin natin, mag-act tayo na tayo talagang mga anak ng Diyos. Amen. Kunwari, sa isang maharlikang pamilya, hindi pwedeng siya ay gumawa ng hindi ayon sa pamilya ng Diyos o pamilya ng maharlika. Kailangan mag-act siya ng yung pananamit niya ay maayos, yung kanyang mga kilos. Alam nyo, sa mga naalala ko sa mga ganyang bagay, tinuturuan pa kung paano Ethics. tumayo, mga ethics. lumakad. Yun yung mga maharlika. Pero sa atin, hindi naman ibig sabihin na tayo ay anak na ng Diyos, eh ganun na rin ang gagawin natin. Hindi. Ibig sabihin, ipapakita lang natin sa tao na kung sino tayo. Na tayo ay anak ng Diyos. Ipapakita natin kung ano yung kanyang kagustuhan. Kasi ginumpara na natin kanina, yung amang Diablo na dati nating ama, panay kasinungalingan yung kanyang sinasabi. Siyempre, hindi na natin gagawin yun. Tayo na yung nasa ama ng kaliwanagan, yun na yung ating gagawin kung ano yung gusto niya. At makikita yun sa pamamagitan ng ating paggawa. Paggawa, pagkilos, pananalita, even yung ating pag-iisip. Siguro yun lang naman yung ating masasabi. We are family of God. Tayo pamilya ng Diyos. Gawin natin na tayo ay tunay na pamilya talaga ng Diyos at ginagawa kung ano yung gusto ng ating Diyos. Okay, yun lang siguro. Ano pa?